Isang patak ng ulan, isang pirasong lamig na dumarapo sa kanyang balikat. Tahimik, malamig, mapanganib. Sa maliit na sulok ng isang barong-barong, walang kumot na makakasapat sa ginaw ng pangambang darating ang bagyo. Pero ano nga ba talaga ang bagyo? Paano ito nabubuo? At paano natin ito malalampasan? Ang kwento ng bagyo ay hindi lamang kwento ng ulan at hangin. Ito ay kwento ng kahandaan, kabayanihan, at pagkabuhay mula sa pagkawasak. Ang bagyo ay isang napakalaking sistema ng hangin, ulap at ulan na nabubuo sa karagatan. Kapag lumakas ito, nagiging tropical depression at sa pagtindi nagiging tropical storm o typhoon. Ito ang kalikasan na lumilikha at minsan sumisira. Ang Pilipinas ay nasa typhoon belt, kaya't normal na tayong makaranas ng humigit kumulang 20 bagyo taon-taon. Ang iba'y mahinahon, ang iba'y mapaminsala. Pero kahit alam na natin na ang parating, madalas hindi pa rin tayo handa. 2009, nung dumating ang bagyong Undoy, di inakalang ang isang araw ng ulan ay kayang lumubog ang Kabisera. At ng taong 2013, dumating ang bagyong Yolanda, isang bagyo na naging trahedya ng buong daigdig. Taong 2022, bagyong Paeng, ulan na walang tigil, lupa na gumuho, at pamilyang hindi na muling nabuo. Ang mga pangyayaring ito ay naging marka sa kasaysayan. Pero sa bawat ganitong trahedya, isa ang natutunan ng mga Pilipino: ang bagyo ay hindi dapat hintaying dumating bago maghanda. Kapag dumating ang bagyo, hindi lang tubig ang rumaragasa. Kasama nito ang takot, pangamba, gutom at kawalan. Tumatakas sa mga pamilya, tanga ng isang bag. May larawan ng mahal sa buhay, gamot at dasal. Walang makakapagsabi kung gaano kalakas ang darating na hangin. Walang makakabasa kung gaano kataas ang tubig na aakyat. Pero sa bawat pagkawasak, may bumabangon. Kaya't ang tanong, paano tayo magiging ligtas sa bagyo? Pero sa kabila ng unos, may liwanag. May mga bayani sa katauhan ng ordinaryong mamamayan. May mga guro na ginagamit ang silid-aralan bilang evacuation center. May mga kabataan na namimigay ng pagkain sa lansangan. May mga health worker na nag-aabot ng lunas, dasal at lakas. Ang bagyo ay hindi hadlang upang magkaisa. Ito ay paalala na tayo ay magkakaugnay. Ang bagyo ay dumarating at umaalis, pero ang aral na iniwan nito ay dapat manatili. Ang paghahanda ay hindi natatapos sa pagbili ng kandila o pag-charge ng cellphone. Ito ay panata na sa bawat unos, tayo ay pabangon ng sama-sama. Dahil sa huli, hindi ang lakas ng hangin ang masusukat, kundi ang tibay ng ating loob.